Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Habang gumagapang si Lola Bekang pabalik sa lagusan, naalala niya ang pangyayaring binanggit ng dalaga. Ang lola nitong si Berting, ang kaisa-isang lalaki na inibig niya noong araw. Ngunit dahil sa tungkulin niya sa kanyang mga kalahi, ay hindi niya tinugunan ang pag-ibig ni Berting hanggang sa nakapag-asawa na nga ito ng iba. Nung minsang maaktuhan niya ang mga aswang na aatakihin si Berting at ang apo, ay tinulungan niya ang mga ito laban sa kanyang mga kauri. Dahil sa kakaiba niyang lakas, ay madali niyang nagapi ang mga ito. Wala siyang itinirang buhay upang hindi makarating sa iba niyang kalahi ang kanyang ginawang pagtataksil sa kanila ng dahil sa pag-ibig kay Berting. Ngayong wala na pala si Berting, ay naiwang walang lakas ang apo. Karapat-dapat lang na dito niya ipinasa ang kanyang mutya. Ang mutya ng gabunan at itim na diwata. Hindi man nila kauri ang dalaga, batid niyang pangangalagaan ito ng mutya tulad ng ginawa nitong pag-aalaga sa kanya. Sa oras ng kanyang kamatayan ay saka lamang maaalala ng dalaga sa isip ang ginawa niyang pagpasa ng mutya rito. Samantala, dahil sa galit ng mga aswang, ang bangkay ng pinakamatandang aswang ay mabilisan nilang sinunog kasama ng kubo nito. Wala silang paraan para mabatid ang tunay na pangyayari dahil hindi nila alam ang lihim na lagusan. Kaya ang mutya ni Lola Bekang ay mananatiling ligtas sa kamay ng bago nitong amo na si Luna. Nang wala na nga ang pinakamatandang aswang, ay napabalikwas ng bangon si Luna. Kusang pumasok sa isip niya ang mga nangyari kanina. Ang dahilan kung bakit bigla siyang lumakas ay dahil taglay na niya ang mutya ng pinakamatandang aswang. Nakita rin niya sa isip ang sinapit ni Lola Bekang. Nalungkot man siya, ay nagpapasalamat siya rito dahil ang kamatayan nito ay pagkabuhay naman ng bago niyang pagkatao. Sobrang gaan at lakas ng pakiramdam niya. Hindi na siya magpapaapi, hindi na siya mabubuhay sa lungkot at takot. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng
lagi.